Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, kumusta na po? Malinaw sa ating saligang batas na ang Vice Presidente ay isang standby official. Nasasaad sa pinakamataas na batas sa ating bansa kung mangyari ang pangmalagiang pagkabalda, pagkamatay o pagkaalis sa katungkulan o pagbibitiw ng Pangulo, abay ang pangalawang Pangulo ay dapat maging Pangulo na manunungkulan sa hindi natapos na bahagi ng termino ng panunungkulan. Kaya siguro walang nakikitang problema si Vice President Sara Duterte at ang kanyang mga taga-suporta sa madalas niyang paglabas ng bansa. Noong isang linggo, lumipad ang bise sa Melbourne, Australia para dumalo sa isang rally ng mga taga-suporta ng kanyang ama. Bago nito, kasama niya ang mga kaalyado niyang senador sa Kuala Lumpur, Malaysia, at nagsalita siya sa pagtitipon ng mga OFWs doon kasabay ng Araw ng Kalayaan. Nagdiwang naman siya ng kanyang birthday sa Netherlands na kung saan nakakulong ang kanyang ama na ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakisalamuha rin siya sa mga OFWs doon sa nagsagawa ng pagtitipon sa labas ng International Criminal Court o ICC sa The Hague. Doon siya lumipad pagkatapos dumalo ng isang Thanksgiving Mass na inorganisa ng mga OFWs sa Doha, Qatar, na loyal sa pamilyang Duterte. Sana all, nakakapagbiyahe abroad ng madalas. Nang tanungin ng media ang reaksyon ng Malacanang sa sunod-sunod na paglabas ng bansa ng Vice Presidente, tanong din ang isinagot ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, pampersonal o pambayan? Anong tingin ninyo, mga kapanalig? Hindi lang naman si VP Sara ang kapansin-pansing napapadalas ang biyahe sa ibang bansa. Natatandaan ba ninyo na sa kanyang mga unang taon, inulan din ng batikos si Pangulong BBM dahil nga sa marami niyang foreign trips? Pinakapinuna ng marami ang pagpunta niya sa Singapore para manood lamang ng karera ng mga sasakyang bahang binabayo tayo ng Super Typhoon Karding noong Oktubre 2022. Naulit pa ang panonood ng naturang karera noong Setyembre 2023. Pero depensa ng PBBM, karamihan naman sa mga lakad niya sa labas ng bansa ay official business daw. Mga pulong sa mga leader ng ibang bansa, mga meeting sa mga mamumuhunan, at pakikipagkumustahan din sa mga kababayan nating nagtatrabaho doon. Dapat lamang na usisain natin ang mga biyahe ng ating mga opisyal dahil kailangan nating malaman kung pera ng bayan ang kanilang ginagamit. Hindi biro ang gastos sa pagpunta sa ibang bansa. Kailangan ng pamasahe pati ng mga kasama ng mga opisyal. Kailangan ng hotel kung saan sila mamamalagi, kailangan ng pagkain at iba pang bagay. Kaya sa bawat paglabas ng bansa ng ating mga opisyal, gamitin din natin ang tanong ni Yusek Castro, pampersonal ba o pambayan? Parang ganito rin ang ipinahihiwatig sa Kawikaan 22-29. Alam ba ninyo kung sino ang pinaglilingkuran ng mga nagtatrabaho? Sa mga Catholic social teaching, panlipunang turo ng Santa Iglesia, pinapahalagahan ang responsibilidad ng mga nasa gobyerno na maging accountable po. Accountability sa kanilang mga pinaglilingkuran. Dapat silang managot sa taong bayan dahil wala sila sa kanilang posisyon kung hindi po sila pinagkatiwalaan ng mga tao ng boto. Ang posisyong tanga nila ay may kaakibat at tungkuling maging tapat sa kabutihang panglahat o common good, isang malalim na tema ng Catholic social teaching. Sabi pa sa Gaudium et Spes, pinapaalalahanan ng lahat na ginagawa ng mga taong nasa poder ay dapat isinaalang-alang ang tama, ang matuwid, ang nakakabuti sa lahat. Ang kapakanan ng taong bayan, kapanalig, hindi ang pangsariling interes, ang dapat na prioridad ng mga nakaupo sa pamahalaan. Kaya nga naluklok
para maglingkod, maging alipin ng bayan, ika nga. Kaya mga kapanalig, bagamat hindi nga kasimbigat ng trabaho ng presidente, ang trabaho ng isang vice-presidente dapat pa ring malinaw. Opo, klaro sa ating mga dapat pinaglilingkuran niya kung para saan ang mga biyahe niya sa oras ng kanyang trabaho at gamit ang pera ng bayan. Marami pong kailangang trabahuhin, Madam Vice President, dito sa ating bansa. Naway makitahan kayo ng tunay na paglilingkod. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.